Mabuti tayo, no? Mabuti dumanas ng problema si nanay. Hindi mo pinabayaan si nanay, hindi mo iniwan. Ay, hindi. Never na. Bakit po? Siyempre, asawa ko siya eh. Dahil siyempre, bago kami kinasal eh, may ko naman ng pare eh. Opo. Di ba? Sa hirap, at sa ginawa magsasama mag-asawa, di ba? Opo. Nay, ano na masasabi mo kay Tay, anong masasabi mo kay tatay? Eh, napaka-tiyaga niya. Wala. Bakit po? Pinapalayas ko pa nga dito eh. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, isa mapagpalang hapon po sa atin lahat. Mga kababayan, Team Daddy Frankie, nandito po ngayon sa Bayangbang, ano sir? At kasama natin si Sir Richard Gomez? Sir Richard Mejia. Mga kababayan, si Kuya Richard po may nilalapit sa atin na isang pamilya na nangailangan ng tulong. So mga kababayan, bago magsimula ang lahat, ayan, isa mapagpalang araw, magandang hapon at shoutout muna natin ang Team Rise Above. Mga kababayan, samahan niyo po kami para dalawin natin ang isa nating kababayan dito sa Bayangbang. Anong barangay ito, sir? Tambak, sir. Barangay Tambak. Let's go. Saan po yan? Diyan po. Dito? Opo. Mauna ka, sir. Sundan kita. Hello po. Hello. Magandang hapon. Sige lang, sir. Sundan kita. Saan ang bahay nila? Dito po, sir. Saan po? Ito. Sila po? Opo, sir. Hello po, Nay. Magandang hapon po. Kumusta po kayo? Mabuti po. Ay, dito ang bahay nyo. Ano pangalan ni Nanay? Divina po. Nanay Divina. Ako po si Daddy Frankie. Kumusta po kayo? Okay lang po. Ilang taon na si Nanay? 61 po. 61. 1963. Kumusta ang buhay-buhay dito, Nay? Ito, napakahirap. Ba't mo nasabing napakahirap? Kasi, ito, kailangan ng maintenance. Kung hindi magkalakal yung asawa ko, hindi ako makabili na. Bakit po? Gamot, nagmi-maintenance na po ako. Ba't umiiyak na si Nanay? Anong problema ni Nanay? Wala. Wala. Po? Wala. Ba't umiiyak si Nanay? Wala po. Anong kailangan ni Nanay? Ba't malungkot? Relax ka lang, Nay. Marami. Gaya ng, ano bang mga gumugulo sa isip ni Nanay? Anong nagpapalungkot kay Nanay? Yung buhay. Yung saan kukuha ng araw-araw. Bakit po? Hindi naman ako makapagtrabaho eh. Yung asawa ko lang, may sakit din yung asawa ko, may pneumonia siya. Siya lang nagkakalakal, saka yung anak ko. Isa lang ang anak ko eh. Isa lang anak nyo. Opo. Ano trabaho ng anak nyo po? Vulcanizing lang po. Vulcanizing. Sino nangangalakal? Yung asawa ko. Pwede ba tawagin yung asawa nyo, Nay? Tay, magandang hapon po. Maganda nga po rin, sir. Oh. Dito ka, Tay. Tabi kayo ni Nanay. Ayan, pasensya na kayo mga kababayan. Ito po yung bahay nyo. Bahay Kasama namin po ito. dyan, sir. Ano pangalan ni tatay po? Rudy po, Rudy. Tatay Rudy. Ilang taon na si Tatay Rudy? 71. 71. Si Nanay, 61. 61, 71. 10 years gap. Kumusta naman buhay-buhay, Tay? Tawa ng Panginoon, nakakaraos din. Dahil nangangalakal ako sa Panginoon din, nakakaraos din. Nangangalakal. Nangangalakal. Nakausap ko si Nanay kasi, unang bungad pa lang, emotionally, lumuluha na. Bakit? Siyempre nagsuffer kasi ng mild stroke yan nung mild stroke yan noon. Kaya medyo hirap na hirap kami.
na hirap kami magama. Nagtataguy sa kanya. Siyempre, hindi na makalaka, hindi na makasambahay, hindi na makatrabaho. Ay, ang pinapanalangin sa amin, Panginoon, yung makaraos din sa pangaraw-araw na buhay. Kunting tiyaga lang. Kunting tiyaga lang sa medyo, siyempre, yung asawa ko medyo sensitive, siyempre may dinaramdam. May dinaramdam. O, kaya very sensitive siya, may dinaramdam eh. Hirap na siya maglakad. Kaya pala, ito, para saan itong lubid na to? Ito, hinahawakan ko. Hinahawakan niya sir para matimbang yung niya, pirsa niya. Pinasadya nyo na talaga nilagyan ng Oo, lubid. nilagyan ng lubid dito para... Diyan siya umahawak para makapaglakad. Oo, opo. Hindi ako makalakad dati. Hindi makalakad dito eh. Yung kinakarga-karga ito eh. Kung sino-sinong Tayo ako, matutumbag. albularyo eh. Maawa ng Diyos naman. Sa kaya ko nang umawak-hawak. Pero ngayon, kaya na. Kaya nang Nakakalakad umakad. na. Nakakalakad. Nakapaglakad ka na sa labas. Ito, matutulog. Kailangan may baston. Gaano na katagal ganyan sitwasyon na 1920, yung pandemya. Anong pandemic, nagsimula yung sakit mong ganyan. 2020. So, ang hanap buhay ni tatay, kalakal. Nangangalakal po sir. Magkano naman ang kinikita ni tatay? Ay, pakunti-kunti lang, tiyamba-tiyamba lang, sir, kung minsan makadalawang daan, kung minsan 150, nakakaraos din, pero pakunti-kunti Itong buhay ngayon, mahirap. Mahirap hanapin ang pira ngayon. Mahirap. Gaano kahirap tayo? Mahirap hanapin eh, walang mabili. Walang mabili. Mahirap pa mga lakal tayo? Mahirap. Tiyaga lang. Gaano ba kahirap mga lakal tayo? Pwede ba ikwento mo sa akin yung buhay ninyo dito? Yung buhay namin dito, nangangalakal ako, yung nag-iisang anak namin nagbo-vulcanize. Opo. Yung parang nagkakatuwang kaming yung mga expenses dito sa bahay, pinagtutulungan namin na magama. Kahit pa paano nakakaraos din pakunti-kunti. Isa lang talaga anak nyo? Oo, isa lang. Oo, cesarean ito eh. So nung nagkaanak ng isa, hindi nyo na sinundan? Hindi na sinundan. Siyempre, malaking gastusan naman. Opo. Gumastos kami ng 25,000 sa kanya, yung anak niya eh. Magkano? 25,000 noong 1998. Ay, mahalaga pa ang pera. Ay, mahalaga pa noon. Magkabili ka pa ng isang sakong bigas noon, mahigit na 1,000 lang, o wala pang 1,000. Noon. Noong 95. So yung anak nyo tay, may asawa na rin? Ay, wala pa. Wala pa. So dito nyo rin, kasama nyo rin siya dito? Oo. Wala siya ngayon? Nasa trabaho pa. Nasa trabaho pa. May kunti, darating na rin yun. Gaano na kayo katagal dito nagtatrabaho tayo? Ay, nakatira dito? Ilang taon na po? Ilan taon? Kung ilang taon ako. Dito. Sarili nyong lupa dito? Hindi po. Yung parang mana lang, pero hindi pa sure. Mana nyo sa magulang nyo? Opo. Pero hindi nyo pa Hindi pa kasi walang papeles. Walang papeles. Hindi pa kami patarsiki. Oo, bakit? Matagal na kayo rito. Kuwan ng pandemic noon, na may district ito, ng asawa ko. Opo. Nung taong yun, andun ako sa Diaz, sa Bautista pa noon. Silang mag-inaan dito. Mayroon kaming bahay noon doon. Nag-aalaga ko ng baka noon. Gawa ng, sabi ng anak ko, napapanahon na pa na magsama-sama tayong tatuta, si mama. May stroke. Sabi ganon. Hindi makakulit, hindi makatayo eh. Opo. Yung hindi namin makarga, siyempre payat ako. Mabuti yung anak ko, medyo malaki at mataba. Sa akin, hindi ko mabuhat ito eh. Kung saan albularyo, pinatingin ko sa kanya, kung saan sila nagpupunta, Santa Barbara, Malasiki, ganyan. Pagkatapos ng mga 2 years o 3 ay nakaraos din na makalakad na. Opo. Nakalakad na.
Ay, nang usapan namin yung anak ko, kunting tiyaga anak, opa, sabi gano'n. Yung ibibigay ng biyaya ng Panginoon, pasalamatan natin sa Kanya, sabi gano'n. Gawa ng kahirapan ng buhay, hindi namin mapapayos sa buhay namin walang-wala kami. Ang kunting ano lang pinagpukon namin, hindi nyo na itatong din, nagpipinson din ako sa senior, pakunti-kunti lang naman. Kulang pa rin. Pang-araw-araw. Yung pangangailangan sa pang-araw-araw, medyo nabibitin. Kaya sabi ko sa anak ko, pagtiyaga na lang natin anak. Kaya hindi na makatrabaho yung ina mo, pagtiyaga na lang natin magmaka ako sa kanya. Kaya itong asawa ko, kung minsan bugnutin, tamay dinaramdam siya. Opo. Maliit lang na bagay, maliit na medyo parang sensitive nga yung kwan din. Sa aming panalangin sa Panginoon, yan nakalakad na, sir, nakalakad na. Pero noon, talagang hirap na hirap kaming magama. Nananalangin kami, nagdadasal kami kung paano siya makaka-recover. Kaya kung saan albularyo, ito. Mabuti tayo, no? Mabuti dumanas ng problema si nanay. Hindi mo pinabayaan si nanay, hindi mo iniwan. Ay, hindi. Never na. Bakit po? Siyempre, asawa ko siya eh. Alangan naman na iiwanan ko siya. Opo. Pasensya ka na sa sinabi ko tayo kasi may mga nakikita akong gano'n na mag-asawa, nagkaroon ng problema yung asawa, iniiwanan. Kaya bilib ako sa'yo tay. Hindi mo iniwan yung asawa mo, Hindi ko iniwan. Dahil siyempre, may kuwan bago kami kinasal eh, may kuwan naman ng pare eh. Opo. Di ba? Sa hirap at sa ginhawa magsasama mag-asawa, di ba? Opo. Kaya yun ang itinanam ko sa isip ko rin. Ayun. Kahit pa ba dito, kahit na ganyan ang niya, kahit na hindi na makatrabaho, hindi na siyempre, pinapakita ng aruga. Inaaruga niyo. Inaaruga pa. So, ibig sabihin tayo, guys, sabi mo kanina, si nanay may time na masungit siya, sensitive. Oo, sensitive. Paano ginagawa mo pag nagiging matampuin si tatay o nagsisensitive si nanay? Nagpapasensyoso na ako, no? Pasensyoso na. Oo. Wala nang ibigan. Kung baga sa English, no talk, mystic, di ba? Opo. Kapag makakamistik ka. Kaya ginagawa ko, pasensyoso na. Pasensyoso ka. Oo. Kahit na ganun, inuunawa ko na. Siyempre, kung minsan, pag napapagod ito, hindi naman sa pagpipinto ko sa inyo, galit na galit ito eh. Kung binibitaw ng salita, nagpapasensya na ako. Siyempre, yung ugali niya, very sensitive to. Siyempre, may sakit siya. Pag natapos na magsalita, lalambingin mo na siya. Oo ba? Pag nilambing mo na siya, tahimik na rin. Tahimik na rin. Galing mo tay. Bilib ako sa'yo, no? Oo po. Si nanay naman, nay. Ano naman masasabi mo kay tay? Anong masasabi mo kay tatay? Napaka-tiyaga niya. Wala. Bakit po? Pinapalayas ko pa nga dito eh. Ay, bakit? Patay tayo dyan. Ha? Kung nag-aaway kami, pinapalayas ko pa eh. Oo. Ngayon, paano yan? Pag pinalayas mo, sino mag-alaga sa'yo? Kaya ko lang naman ang sarili ko. Kaya ko lang naman ang sarili ko. Mild stroke ka na, nay eh. Hindi naman nakakapag lang naman ako. May tampo ka pa ba kay tatay? Wala naman. Bakit mo pinapalayas? Kasi kung minsan, nabibuisit ako. Bakit po? Ano bang ginagawa ni tatay at ikaw ay nabibisit? Walang dalang ulam. Pag walang dalang ulam. Gusto kong may ulam na masarap. Wala. Ano ba gusto mong ulam? Maski ano. Kung minsan,
nagsasawa ko sa isda. So, anong gusto mo? Iba-iba. Pritong liempo. Hindi naman kabawal sa akin. Bawal. Eh, sabi mo, nagsasawa ka sa isda. Ayaw mo naman ng liempo. Ano na lang, Nay? Inihaw na bulalo. tuyo. Ha? Inihaw na tuyo. Ay, gusto mo inihaw na tuyo. Eh, kayang-kayang hanapin ni tatay yung inihaw na tuyo. Ano ba paborito ni nanay tay na ulam? Bangus. Bangus daw yan. Bangos. Eh, isda yun, Nay. Sabi mo, nagsasawa ka sa bangos. Hindi naman. Kuminsan nagsasawa. Kuminsan Kasi isang luto. Paksiw, sinigang, yun lang. Yun lang ang... Yung niluluto ko, saka yun ang sa akin, yun ang pwede sa akin. Kaya hindi na pwede sa akin yung karne. Kaya ka Mataas yung cholesterol ko. Eh, kaya wag ka na magalit kay tatay kung wala siyang ibang alam na dalang ulam. Si kawawa ka na, pagkapalayasin mo si tatay. Ay, may nagmamahal naman sa akin. Oo. Nay, Si Raquel. bakit? Nay, Ha? tayo muna mag-usap. Kaya nga po, Mahal mo pa ba si tatay? mahal. Gaano ka mahal? Kung anong pagmamahal ko sa buhay ko, ganun din po. Very good. Pero wag mo na siyang palalayasin. Kasi init lang ng ulo yun. Init lang na pala ng ulo. So, pag nilambing ka na ni tatay, wala na. Hindi mo na siya palalayasin pag nilambing ka na ni tatay. Salita ko lang naman yun. Yung Salita parang kwan lang. Pero nakakasakit din tayo pagka pagsalitaan si tatay, nakakasakit. So, kasi din siya, makulit din siya eh. Ay, makulit siya. Tinan mo, umiiyak tuloy si tatay. Ikaw naman tay, gaano mo kamahal si nanay? Mahal na mahal din. Yun. So, anong ginagawa mo tay pag pinapalayas ka niya? Wala, basta lang, hindi na kumiimik. ka na- Siyempre, alam kong wala, sa karamdaman niya, sir, ganun eh. Siyempre, may dinaramdam siya, pinapasensyahan ko na. Pasensyahan sa, sir, medyo sinisipon ako. Okay lang. Itong panahon. Mabuti tayo, napakalawak ng pag-unawa mo kay nanay, no? Oo, malawak. 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 Kasing lawak ng pagmamahal mo kay Opo. nanay. So, anong oras darating ang anak niyo po? Mamamay ng konti, darating na yun. So, may bigas pa tayo dyan, ay? Mayroon pang konti. po. Meron. Mayroon pong konti. Yung binigay ng ko po, yung auntie ko. May dala sana akong bigas dyan, tay, nay. May bigas pa pala kayo eh. May konti pa lang. May konti pa lang. Kasi binigyan kami ng 5 kilo noong pizza 19. So yung 5 kilo, yun pa rin yung hanggang ngayon. Hindi po, kasi pag nagluluto kami sa isang araw, 2 isang araw, 2 litsi lang. 2 gatang. Ano po? Isang araw is 2 gatang, maghapon na yon. Opo, hanggang gabi na namin. Hanggang gabi na. Kasi 2 lang naman yata kayo. 3 lang po. 3. Saka yung mga hayop namin. Oh. Sige. May dala sana akong bigas dyan eh. Kaya lang kung may bigas na si tatay daw. Konti lang. Konti lang. Oo. Pakuha ko yung bigas. Sige. Kung bibigyan nyo, di maraming salamat. Kuya Rizky, pakuha isang bigas. Ayan, para may pambigas sila nanay. Kasi kailan dumating yung 5 kilo? Noong 19 po. Ano ba petsa ngayon? 21. 21. 2 araw na. Oo. Yes. Kamatayan yung join ko noong 19. Nagbibigay yung tiyahin namin sa amin na kagaya ko na 5 kilo saka 5 dilata. Saka 4 na sasina kape yung British. Sino nagbigay yon? Yung tiyahin ko, yung pinsan ng tatay ko. Ayan, binibigay sa inyo. Opo. Pagka kamatayan niya, nagbibigay po yun taon-taon.
At kada taon nagbibigay sa inyo ng ganun. Buti naman. May... Maraming binibigyan. Mga 25 na katao binibigyan niya yun. Bakit ganito kababa yung bahay nyo? Yun nga po. Hindi pa nga napapaayos ito, sir. Kasi walang pera eh. na-demolish ito. Na-demolish? Na-demolish. Na-demolish kayo rito. Oo. Ibig sabihin, rights lang dito? Walang title? Walang title yata to eh. Pero lupa ng magulang nila na lalaki yata to. Bakit kayo ma-demolish kung lupa ng magulang nyo? Kasi hindi po hawak namin yung hindi kami nagbibuwis. Yung tiyahin kong nagbibuwis. Kaya pwede pa kami patalsikin dito. Oo. Pero kung kami ang nagbibuwis, yun. Hindi salamat, sir. Bigas din naman kami. Wala kaming kamag-anak dito, sir. Wala kayong kamag-anak. Salamat. Salamat po. Ayan. Ito. Pagpasensyahan nyo na ito, Nay. Salamat. Salamat po. Oo. Isang buwan na namin baka hanggang sa na ito. Isang buwan na? Oo, baka hanggang sa na ito. Pasko. Hanggang Pasko na. Ano naman ito pag magbigay si Kiampaw? Oo. Pag tama pag maubos namin ito, pag may bigayan sa Kiambao, panibago na naman na Salamat po. Walang ano man, Nay. Hindi lang yan, Nay. May bibigay akong Nay, Tay, dahil sa, ayan, sabi nyo, hirap ng buhay. Ito, Tay, 5,000. Salamat, sir. Thank you, Lord. Thank you po, sir. May pira po kami. May pera po kayo. Mapambili ba? Bibili pa ako ng yung maintenance ko. Linggo-linggo po akong bumibili ng maintenance ko. Bali, 4 na klase yun. May para cholesterol, para puso, para high blood, vitamin ko. Salamat po. Walang ano man, Nay. Maraming salamat, sir. Thank you, Lord. Lahat ng blessing mo, thank you. Salamat po. Salamat po sa inyo. Sinong nagsusuporta ng pambili ng gamot ninyo, Nay? Yung anak ko. Yung anak nyo. Buti, Nay, maswerte. Napakaswerte nyo, may anak kayong mabait. Yun nga po, kaisa-isa nga. Kuminsan nagagalit din ako sa kanya. Pero sabi ko, gusto mo lalayas na ako dito, sabi ko. Hindi ko sinasabing lalayas ka, Mama. Ako nang lalayas pa na di mo na ako problema ka ako. Pero hindi ka pa rin natitiis ng anak mo? Oo, nag-iiyakan kaming dalawa. May iyak yung anak mo. Ano ba yung anak mo? Lalaki, babae? Lalaki po. Lalaki. Ba't siya umiiyak? Siyempre, siya, naawa sa akin. Hindi kanya matiis, no? Kaya, Nay, bawas-bawasan mo na yung yung high tension. Huwag ka na masyadong, para sa'yo din yun, Nay. Huwag ka masyadong magpa-high blood. Pagpasensyahan mo na kung ano yung naibigay ni tatay, naibigay ng anak mo. Kasi ganun nga, mahirap ang buhay. No? Kasi pag nagagalit ka, lalo kang mapapadali. Baka ma-stroke ka, hindi ka na makalakad. Wag naman, di ba? Kaya relax lang. Tsaka ingatan mo na rin ang sarili mo. Yan. Sa pasalamatan lang natin, Nay, kung ano man yung mga blessing dumarating, always kay God lang po parati. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Maswerte ka, Nay, kasi kahit nag-iisa yung anak mo, napakabait. Kaya nga po, yun ang pinagkaswerte ko sa lahat. Sa lahat ng mga anak. Yung anak ko siguro ang kong very proud ako sa kanya dahil naiintindihan niya ako. Bait yung anak ko, pero makita mo parang matapang. May nakilala kasi ako nakaraang araw. Nanay, ang anak niya 11, pero pinapabayaan siya. Kaya nga po. Walang nag-aalaga sa kanya kahit isa.
Kaya ikaw, Nay, nag-iisa lang yung anak mo, kaya ako nasabi na napakaswerte mo. Kaya mahalin mo na lang sila. Ano, Nay? So, paano? Si tatay, tay. Okay lang. Si tatay. Ano masasabi ni tatay nakatanggap ng blessing biyaya sa araw na ito? Maraming salamat po, sir. Sa binigay ng blessing sa aming pamilya. Opo. Maraming salamat po, sir. Yan ay kaloob po ng Panginoon. Ano po? Opo, sir. Kaya po ano man ang blessing, biyaya, pasalamatan natin si God. Opo. Nga pala, ako si Daddy Frankie. Ano man ang binigay ko ngayon ay kaloob po ng Panginoon. Maging ako man po ay nagpapasalamat dahil nagagawa ko yung mga bagay nito. Ako ay kasangkapan lang din ng Panginoon. Ano po? Opo, Kaya sir. papasalamat lang tayo kay God parati. No? Opo, sir. Ayan. At syempre, papasalamat din ako mga kababayan sa mga kababayan natin na walang sawang sumusuporta kay Daddy Frankie. Lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. No? Ano nga pala pangalan ng anak mo, Tay? Ron. Ilang taon na siya? 26. 26. Yun, mga kababayan, bago matapos ang bidyong ito, shoutout ko po ang ating kapatid na si Ron, anak ni nanay at saka si tatay, dahil kahit masungit ang kanyang ina, ay never po niyang pinabayaan ang kanyang mga magulang. Kaya sana sa mga anak na kagaya ko, sa mga anak na kagaya ni Ron, sana maging tularan siya ng karamihan. Huwag natin pababayaan ang ating mga magulang dahil kung ano man ang ating narating ay wala po yan kung hindi dahil sa ating mga magulang. Yan, ang ating tagumpay ay magsisimula sa pagmamahal natin sa ating mga magulang. Yan, muli po magpapasalamat si Daddy Frankie dahil nakatulong na naman tayo, nakapag-abot tayo ng kaunting tulong pinansyal sa ating mga nanay, sa ating mga senior na talagang nangangailangan ng tulong. Kaya Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan, mabuhay po tayong lahat. Thank you. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Okay po, Nay. Huwag ka nang masungit, Nay, ha? Opo. Sabi ni Kuya Rab, bawasan daw yung pagiging toyoin. Opo. Although naiintindihan naman daw kasi ganun naman talaga yung may nararamdaman. Ganun din yung tatay ko. Nung may sakit siya, talagang napakasungit. No? Kaya ganyan talaga. So, paano po? Pansamantala, ako yung magpapaalam. Maraming salamat. Okay Daddy po. Frankie. Ingat po kayo.